Yan gas pagbangon sa Isabel. Parang kahapon lang ang lahat. Ang umagang iyon, sariwa pa sa alaala ko ang bawat sandali, ang mismong iglap kung kailan gumuho ang buong mundo ko. Kung may nagsabi sa akin noon na kayang durugin ang puso ng ilang salita lamang, hindi ako maniniwala. Hanggang sa nasaksihan ko mismo ang lalaking pinakamamahal ko, si Miguel, na tinatalikuran kami, ako at ang aming kambal na bagong silang. Minsan, naniwala akong kayang lagpasan ng pag-ibig ang anumang hadlang, na hanggat magkasama kami, walang makapaghihiwalay sa amin. Ngunit nagkamali ako. Ang pag-ibig pala, hindi laging sapat ang lakas para manaig sa kasakiman, ambisyon, at sa manipulasyon ng isang babaeng nagpapanggap na ina. Iyon ang araw na napagtanto kong kami ng mga anak ko, ay hindi kailanman tunay na nabibilang sa mundo niya, sa mundo ng mga konsunji. Nakilala ko si Miguel isang hapon ng Taglagas, kung kailan ang mga gintong dahon ay nagkalat sa maliliit na kalye ng Maynila. Isa akong baguhang mamamahayag noon, bagong lipat sa lungsod para maghanap ng pagkakataon matapos makapagtapos sa kolehiyo. Siya naman, si Miguel Consunji, tagapagmana ng Consunji Land Holdings, isang makapangyarihang pamilya na nagmamay-ari ng mga primera klaseng ari-arian mula Luzon hanggang Mindanao. Pero wala akong kaalam-alam sa lahat ng iyon noong una kaming magkita nang di sinasadya sa isang maliit na kapihan sa gilid ng daan. Noon, si Miguel ay isa lamang kaakit-akit na lalaki na may mainit na ngiti at maniningning na mga matang kulay kape na kumikislap kapag tumitingin sa akin. Hindi isang lalaking pasan-pasan ang bigat ng isang buong dinastya. Mabilis kaming nahulog sa isa't isa, tulad ng karaniwang nangyayari sa mga batang magkasintahan na puno ng pasyon at pag-asa. Si Miguel ay hindi tulad ng ibang mayayamang lalaki. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang pera, hindi kumikilos ng may distansya o kayabangan. Sa halip, siya ay mabait, banayad, at ipinaramdam niya sa akin na ako lang ang babae sa mundo niya. Ang mga unang buwan naming magkasama ang pinakamasayang yugto ng buhay ko. Minahal ko siya ng buong puso, hindi namamalayang ang pag-ibig lang ay hindi sapat para labanan ang bigat ng pangalang Consunji at ng kanilang legacy. Nang malaman kong nagdadalang tao ako, hindi magkamayaw sa tuwa si Miguel. Niyakap niya ako ng mahigpit at ipinangakong poprotektahan niya kami ng aming anak magpakailanman. Subalit ang pag-ibig at mga pangako ay hindi sapat para manindigan laban sa kanyang ina, si Doña Victoria Consunji, isang babaeng may matatalas na mga matang kulay abo at pusong bakal. Naaalala ko pa noong una ko siyang makilala, isang linggo lang matapos malaman ni Miguel na buntis ako. Inanyayahan niya kami sa isang marangyang pagtitipon sa mansyon ng mga Consunji, kung saan ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay liwanag sa mga dingding na pinalamusyan ng mga obra ng mga sikat na pintor. Pagpasok ko pa lang, alam ko nang hindi ako kabilang doon. Ang mga babae sa kanilang mga ekstravaganting kasuotan ay tinitingnan ako ng may pagsisiyasat, mula ulo hanggang paa. Ang mga lalaki, karamihan ay mga kasosyo sa negosyo ng pamilya, ay halos hindi ako pinapansin habang sila ay gumagalaw sa malawak na silid na puno ng kapangyarihan at karangyaan. Si Doña Victoria Consunji ay nakaupo sa gitna ng silid, isang kopita ng mamahaling alak ang hawak, ang kanyang malamig na mga matang kulay abo ay sinusuri ako. Hindi siya nagpakita ng agarang galit, sa halip, isang magalang ngunit napaka-plastic na ngiti ang suot niya. Ngunit alam ko, mula pa sa unang sandaling iyon, na napagdesisyonan na niyang hindi ako karapat-dapat. Miguel tells me you're pregnant, sabi niya, ang boses ay walang bahid ng anumang tunay na emosyon. How unexpected. Hindi ako nakasagot. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Miguel, nararamdaman ang tensyon sa kanyang katawan. Pinilit niyang humiti ng matamlay, sinusubukang panatilihin ang kaaya-ayang kapaligiran, ngunit nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa buong gabing iyon, wala nang sinabi sa akin si Doña Victoria, pero alam kong hindi pa iyon tapos. At gaya ng kinatatakutan ko, ilang araw lang ang lumipas, nagsimulang magbago si Miguel. Naging malayo siya, malalim ang iniisip, madalas hindi makatulog, at palaging tumatanggap ng mga misteryosong tawag mula sa kanyang ina. Kapag tinatanong ko, sinisiguro lang niya sa aking maayos ang lahat, na wala akong dapat ipag-alala. Ngunit ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Noong panahong isinilang ko ang aming kambal, sina Leo at Lie, sigurado na akong may mali.
Naroon pa rin si Miguel sa ospital, nakangiti pa rin ang banayad habang karga ang aming mga sanggol, ngunit may isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin, isang distansyang hindi ko matulay. At pagkatapos, noong umagang iyon na nagpabago sa lahat, nakuha ko ang sagot. Pumasok si Miguel sa aming maliit na apartment, ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mga balikat ay mabigat na parang pasanya ang buong mundo. Karga-karga ko ang aming mga bagong silang, marahang inuugoy sila para pakalmahin nang makita ko siya. Umiti ako, iniisip na dumating siya para simulan na namin ang aming bagong buhay. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na naglaho nang makita ko ang itsura sa kanyang mukha. Kailangan nating mag-usap, bulong niya. Ibinaba ko ang mga sanggol sa kanilang kuna at humarap sa kanya, lumalaki ang pag-aalala. Anong problema, Miguel? Hindi siya sumagot kaagad. Lumunok siya ng malalim, ang mga mata niya ay umiiwas sa akin. Hindi ko na kaya, sa wakas ay sabi niya, ang boses ay mahina at nanginginig. Hindi ko na talaga kaya. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi kaya ang ano? Huminga ng malalim si Miguel, na parang ang mga salitang sasabihin niya ay sisira sa lahat. Kailangan ko nang umalis. Ang hangin sa silid ay naging yelo. Naramdaman kong nadudurog ang puso ko, bawat piraso'y tumutusok ng malalim sa aking dibdib. Umalis, ulit ko, ang boses ko'y halos hindi marinig. Anong ibig mong sabihin, Miguel? Tumingin siya sa akin ng mga matang puno ng pagdurusa, ngunit walang pag-aalinlangan sa kanyang ekspresyon. Nakapagdesisyon na siya. Tama ang mommy, sabi niya, ang boses ay garalgal sa emosyon. Hindi tayo magkaiba ng mundo. Hindi ako pwedeng manatili. Bumuhos ang luha sa aking mukha bago ko pa mapigilan. Umiling ako, tumatangging paniwalaan ang naririnig ko. Iiwan mo ako. Iiwan mo ang sarili mong mga anak dahil lang sinabi niya sa'yo. Hindi sumagot si Miguel. Sa sandaling iyon, napagtanto kong wala na ang lalaking minahal ko. Sa kanyang kinalalagyan ay isang duwag, isang puppet na kontrolado ng kanyang ina, isang lalaking handang ipagpalit ang kanyang asawa't mga anak para sa seguridad ng kanyang mana. Tumalikod si Miguel sa akin at naglakad patungo sa pinto. Gusto kong sumigaw, tumakbo sa kanya at magmakaawang manatili siya. Ngunit ang katawan ko'y nanigas. Patawad, sabi niya, ngunit hindi siya naglakas loob na lumingon. Ang pinto ay bumagsak sa likuran niya, iniwan akong mag-isa, kasama ang aming kambal na sanggol at isang durog na puso. Naupo ako roon, nakatitig sa saradong pinto kung saan kalalabas lang ni Miguel. Isang bahagi ko pa rin ang umaasang bubukas itong muli, na babalik siya at sasabihing isa lang itong masamang panaginip. Pero hindi iyon nangyari. Sa maliit na apartment na ito, ako na lang at ang dalawa kong bagong silang na sanggol, walang kamalay-malay sa bigat ng nawala sa akin. Tahimik na pumatak ang mga luha sa aking mukha habang tinititigan ko ang dalawang munting buhay na nakahiga sa kuna. Wala silang ideya na ang kanilang ama ay kakatatalikod lang sa kanila, inabandona ako para palakihin silang mag-isa. Ang mga unang araw matapos umalis si Miguel ang pinakamadilim sa buhay ko. Hindi ako makakain, hindi makatulog. Wala akong magawa kundi yakapin ng mahigpit ang aking mga sanggol at umiyak. Sa gabi, ang apartment ay parang walang laman at hindi makayanan ang lamig. Ang tunog ng kanilang maliliit na iyak ay umaalingaw-ngao sa mga dingding, humahalo sa sarili kong pigil na mga hikbi. Lubos akong naubos, pisikal at emosyonal. Ang katawan ko ay masakit pa rin mula sa panganganak, ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa pakiramdam ng pagiging abandonada. Hindi ko makalimutan ang sandaling nakatayo si Miguel doon, ang mga mata niya ay puno ng pagkakasala, ngunit walang tunay na pagtutol. Pinili niya ang pinakamadaling paraan, ang paglayo. Lahat ng pangako ng pag-ibig at debosyon ay biglang naging mga salitang walang kabuluhan. Sa mga araw na iyon, parang ibang tao ako. Hinayaan kong malunod ang sarili ko sa kawalan ng pag-asa, isinara ang sarili sa mundo. Ang telepono ko ay tumunog ng hindi mabilang na beses, mga kaibigan, kakilala, mga taong nag-aalala sa akin, ngunit hindi ko kailanman sinagot. Hindi ko alam kung paano sila haharapin, hindi ko alam kung ano ang sasabihin gayong ang natitira na lang sa akin ay isang sirang puso at dalawang sanggol na umaasa sa akin. Pero isang gabi, habang tumatapik ang ulan sa bintana, isang katotohanang hindi ko na maaaring baliwalain ang sa wakas ay tumatak sa akin. Wala na akong panahon para magdalamhati.
Ang dalawang munting kaluluwang ito ay nangangailangan sa akin. Kung magpapatuloy ako ng ganito, sino ang mag-aalaga sa kanila? Sino ang yayakap sa kanila kapag may sakit sila, kapag kailangan nila ng pagmamahal at kalinga? Pinili ni Miguel na talikuran sila, pero ako, hinding-hindi. Pinunasan ko ang aking mga luha, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, sinabi ko sa sarili kong kailangan kong bumangon. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng trabaho. Ngunit ang buhay ay hindi kasing dali ng inaasahan ko. Bago ako magbuntis, nagtatrabaho ako sa isang maliit na pahayagan sa Maynila bilang isang manunulat. Gayunpaman, habang papalapit ang aking kabuwanan, kinailangan kong huminto para paghandaan ang pagdating ng aking kambal. Pagkaalis ni Miguel, gusto kong bumalik sa trabaho para lang malaman na napalitan na ang posisyon ko. Walang gustong kumuha sa isang solong ina na kararating lang ng panganganak, isang taong hindi maaaring mag-overtime o mapanatili ang flexible na schedule na kaya ng ibang empleyado. Nagpadala ako ng hindi mabilang na aplikasyon sa trabaho, ngunit bawat isa ay tinanggihan. Ang ilang recruiter ay prangka, sinasabi sa akin ng diretsahan na hindi ako angkop dahil kakailanganin kong maglaan ng masyadong maraming oras sa aking mga anak. Ang iba naman ay mas magalang, sinasabi lamang na kailangan nila ng isang taong makapagbibigay ng kanilang buong dedikasyon, isang bagay na hindi nila pinaniniwala ang kaya kong gawin. Bawat rejection email ay parang panibagong kabiguan. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa paghahanap. May mga araw na pakiramdam ko ay lubos na akong nawawala ng pag-asa, ngunit sa tuwing titingnan ko ang malilinaw at inosenteng mga mata ng aking dalawang anak, nakakahanap ako ng lakas para magpatuloy. Pinutol ko ang lahat ng hindi kinakailangang gastusin at natutong mamuhay ng napakatipid. Hindi ko kayang magbayad ng yaya, kaya kinailangan kong pamahalaan ang lahat ng mag-isa. Nagpatuloy ang mga gabing walang tulog, hindi na dahil sa pagdadalamhati, kundi dahil ang aking mga sanggol ay salit-salitang gumigising sa buong gabi. Natutunan ko kung paano magpalit ng lampin gamit ang isang kamay habang nag-scroll sa mga job listing gamit ang kabila. Nag-focus ako sa mga trabahong remote, umaasang kumita ng kahit kaunting kita habang nasa bahay kasama ang aking mga anak. Pagkatapos ng ilang linggong pagpupursige, sa wakas ay nakahanap ako ng isang freelance na trabaho bilang isang content writer para sa isang maliit na online na kumpanya. Ang bayad ay hindi malaki, ngunit sapat na para matugunan ang aming mga pangunahing pangangailangan. Nagtatrabaho ako hanggang hating gabi, pagkatapos makatulog ng aking mga anak, na ang tanging liwanag ay mula sa screen ng aking computer na nagbibigay ilaw sa madilim na silid. Ang mga sumunod na buwan ay isang tunay na labanan. Ako ay isang ina, isang empleyado, at ang nag-iisang tagapagtaguyod ng aking pamilya. May mga araw na ang pagod ay sobrang bigat na gusto ko nang sumuko. Pero hindi pwede. Napakarami ko nang nawala, hindi ko kayang mawala pa ang sarili ko. Unti-unti, napagtanto kong ang sakit ay hindi na kasing talim ng dati. Nariyan pa rin, nananatili na parang sugat na hindi pa lubusang gumagaling, ngunit hindi na nito kontrolado ang aking buhay. Hindi na ako ang mahinang babaeng umiiyak sa sulok ng isang silid. Ako ay ina ng 2 at hindi ko hahayaang sirain ako ng buhay. Hindi ko pa rin alam kung ano ang hinaharap, ngunit kahit papaano, nagsimula na akong tahakin ang sarili kong landas. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang sinuman ang magdesisyon ng aking kapalaran para sa akin. Nasanay na ako sa mahahabang gabing walang tulog. Kapag sa wakas ay mahimbing nang natutulog ang aking mga anak, uupo ako sa harap ng aking computer, ang maputlang asul na liwanag ay lumilikha ng malalambot na anino sa aking pagod na mukha. Ang freelance na pagsusulat ay halos hindi sapat para sa aming mga gastusin, ngunit alam kong hindi ako maaaring mabuhay ng ganito habang buhay. Kailangan ko ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na tunay na sa akin. Ang ideya ay dumating sa akin isang hapon habang nagtutupi ako ng mga damit para sa aking kambal. Napansin ko na karamihan sa mga damit pambata sa merkado ay pare-pareho lang ang itsura, walang espesyal. Ang mga magagandang disenyo ay sobrang mahal, habang ang mga abot kaya naman ay hindi maganda ang pagkakagawa. Naisip ko sa sarili ko, bakit hindi ako gumawa ng mga damit na parehong maganda at komportable para sa mga bata at may kakaibang Pilipinong disenyo? Hindi ako fashion designer, pero mahilig akong gumawa ng mga bagay-bagay.
Noong bata ako, tinuruan ako ng aking lola Elena kung paano manahin ng maliliit na bestida para sa aking mga manika. Wala na siya ngayon, pero ang mga kasanayang iyon ay nanatili sa akin. Kaya nagpa siya akong subukan. Humiram ako ng lumang makina ng pananahi mula sa aming kapitbahay sa ibaba, si Aling Nena, at nagsimula sa mga simpleng piraso, malalambot na onisis, para sa bagong silang na may borda ng maliliit na sampagita. Mga stretchy na leggings na may disenyong etniko, at maliliit na bestidang may mga bulaklak na gumamela para sa mga batang babae. Noong una, ginagawa ko lang ito para sa aking mga anak. Pero nang mag-post ako ng mga litrato online, ilang kaibigan ang nagtanong kung saan nila ito mabibili. Doon ko napagtanto na mayroon akong oportunidad. Wala akong gaanong pera para ipuhunan, ngunit mayroon akong determinasyon. Bawat sobrang pisong kinikita ko ay napupunta sa pagbili ng tela at mga suplay. Tinuruan ko ang sarili ko kung paano manahin ng mas mahusay, kung paano lumikha ng mas pino na mga disenyo, at kung paano magpatakbo ng isang online na negosyo. Mas mahirap ito kaysa sa inaakala ko. Inilista ko ang aking mga produkto online, ngunit parang walang interesadong bumili. Nag-email ako sa mga mommy blogger at parenting influencers, ngunit walang natanggap na tugon. Minsan, nakakuha ako ng isang maliit na order, ngunit kinansela ito ng customer sa huling sandali. Ang mga pagtanggi ay dumarami at nagsimula akong magtanong kung nagsasayang lang ba ako ng oras. Ngunit isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang aking mga sanggol na mahimbing na natutulog suot ang mga damit na ginawa ko para sa kanila, alam kong hindi ako maaaring sumuko. Masyado na akong malayo para bumalik. Binago ko ang aking diskarte. Kumuha ako ng mas maganda at mas propesyonal na mga litrato ng aking mga produkto, gumawa ng isang maliit na website, at nagsimula ng isang blog kung saan ibinabahagi ko ang aking paglalakbay bilang isang solong ina at kung paano ko itinatayo ang aking brand mula sa wala. Sumali ako sa mga parenting group sa social media. Ibinabahagi ang aking mga karanasan habang banayad na ipinakikilala ang aking mga produkto. Dahan-dahan, unti-unti, nagsimulang dumating ang mga unang order. Ang pinakauna kong customer ay isang batang ina mula sa Cebu. Umorder siya ng isang set ng damit pangsanggol para sa kanyang anak na babae. Nang matanggap ko ang notifikasyon ng bayad, napaiyak ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil patunay iyon na hindi ako walang pag-asa. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang order, ang pangatlo. Hindi nagtagal, nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe mula sa mga ina na nagpapasalamat, sinasabi kung gaano kalambot at komportable ang aking mga damit para sa kanilang mga sanggol. Ang ilan ay nagpadala pa ng mga litrato ng kanilang mga anak na suot ang aking mga disenyo, ang kanilang maliliit na mukha ay nagniningning sa tuwa. Pinangalanan ko ang aking brand na Munting Biyaya, dahil iyon mismo ang ibinigay sa akin ng aking kambal, isang dahilan para magpatuloy. Ang mga sumunod na buwan ay isang walang katapusang labanan. Nagtatrabaho ako araw at gabi, nag-aalaga sa aking mga anak, nananahi ng mga damit, nag-iimpact ng mga order, at namamahala sa aking website. Ang aming maliit na apartment ay naging isang mini-tahian na may mga tumpok ng tela saan man at mga karete ng sinulid na nakakalat sa sahig. Bawat umaga, gumigising ako bago ang aking mga anak para sagutin ang mga email ng customer. Sa hapon, habang sila'y natutulog, nagpuputol ako ng tela at nananahi. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, nagpupuyat ako para matuto tungkol sa marketing, advertising, at brand development. Pagod na pagod ako, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na mas buhay ako. Pagkatapos, isang araw, may hindi inaasahang nangyari. Isa sa aking mga post ay nag-viral sa social media. Isang kilalang mommy influencer sa Instagram ang nagbahagi ng kanyang pagmamahal sa Munting Biyaya. Pinupuri ang kalidad at eleganteng disenyo ng aking mga produkto, lalo na ang paggamit ng mga lokal na materyales at inspirasyon. Sa isang iglap, ang aking inbox ay napuno ng mga mensahe, at ang mga order ay dumagsa. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Kinailangan kong tawagan ang aking kaibigan, si Clara, para tulungan akong mag-impact ng mga padala dahil hindi ko na makayanan ang napakaraming demand. Mabilis akong nakahanap ng isang maliit na lokal na mananahi sa komunidad para tulungan akong gumawa ng aking mga pinakasikat na disenyo. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang Munting Biyaya ay nagbago mula sa isang maliit na online shop tungo sa isang kilalang pangalan sa industriya ng damit pambata.
Hindi na lang ako nagtatrabaho para mabuhay, nagtatayo na ako ng kinabukasan para sa aking sarili at sa aking mga anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong ipinagmamalaki ko ang aking sarili. Isang gabi, habang nagtutupi ako ng mga damit para ihanda sa pagpapadala, nakatanggap ako ng email mula sa isang malaking department store chain sa Pilipinas. Gusto nilang makipagtulungan para dalhin ang imunting biyaya sa kanilang mga tindahan sa buong bansa. Ibinaba ko ang aking telepono, nanginginig ang aking mga kamay. Ito ay isang oportunidad na hindi ko kailanman pinangarap. Lumingon ako para tingnan ang aking mga natutulog na anak, ang puso ko'y umaapaw sa pasasalamat. Napakarami kong nawala, ngunit sa proseso, natagpuan ko ang aking sarili. At alam kong simula pa lang ito. Hindi ko akalaing makakarating ako dito ngayon. Mula sa isang babaeng inabandona at naghihirap sa isang masikip na apartment kasama ang 2 sanggol, ngayon ay nagpapatakbo na ako ng isang matagumpay na brand ng damit pambata. Ang imunting biyaya ay hindi na lang isang maliit na online store. Naging kilalang pangalan na ito sa mga komunidad ng mga ina, itinampok sa mga artikulo tungkol sa mga babaeng negosyante, at nakarating na rin sa mga estante ng malalaking department store. Sa pagbabalik tanaw sa aking paglalakbay, parang panaginip pa rin. Isang panaginip na minsan kong inakalang imposible. Ngunit ang pinakakahanga-hangang bahagi ay hindi ang tagumpay o ang perang kinita ko. Ang pinakakahanga-hangang bahagi ay natagpuan ko muli ang aking sarili. Hindi na ako ang mahinang babaeng umiiyak sa likod ng sarad. Hindi na ako ang mahinang babaeng umiiyak sa likod ng saradong pinto, pinagmamasdan ang lalaking nag-abandona sa kanya na lumalakad palayo. Tumayo ako. Nagtayo ako ng buhay na maipagmamalaki ko, isang buhay na akin at akin lamang. Bawat umaga, paggising ko sa aming mas maluwag na tahanan, pinagmamasdan ang aking 2 anak na nagtatawanan at nagtatakbuhan, alam kong nasa tamang landas ako. Hindi ko na inaalala kung paano makakabili ng gatas para sa kanila, o nagpupuyat sa pagbibilang ng mga huling barya sa aking pitaka. Ngayon, maibibigay ko na sa kanila ang isang komportableng buhay. Maiisip ang hinaharap ng walang patuloy na bigat ng kawalan ng katiyakan na pumipiga sa akin. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na pinakamahalaga, hindi ko na kinapupuotan si Miguel. Noong una, akala ko'y hindi ko na siya mapapatawad. Inabandona niya ako noong panahong pinakamahina ako, pinili ang pera at kapangyarihan kaysa sa sarili niyang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto kong ang paghawak sa sama ng loob ay nagpapanatili lamang sa akin na bilanggo ng nakaraan. Wala nang lugar si Miguel sa buhay ko, at ang kanyang pag-iral ay hindi na nakaapekto sa landas na aking tinatahak. Isang araw, habang nirerepaso ko ang aking schedule sa trabaho, nakatanggap ako ng text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isabel, si Miguel to, pwede ba tayong magkita? Napatitig ako sa mensahe, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ilang taon na ang lumipas mula noong huli ko siyang nakausap. Pagkatapos akong iwan, si Miguel ay ganap na naglaho sa aming buhay. Wala akong ideya kung paano siya namumuhay, kung masaya ba siya sa kanyang desisyon o hindi. Pero wala na sa akin ang lahat ng iyon. Ibinaba ko ang telepono ko nang hindi sumasagot. Nang hapong iyon, nakaupo ako sa aking maliit na opisina, tinitingnan ang mga pinakabagong disenyo para sa aking paparating na koleksyon. Hindi ko mapigilan ang aking isip na lumipad sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdulot ng sakit. Naalala ko ang araw na lumabas si Miguel sa aming maliit na apartment, ang bigat ng kawalan ng pag-asa na bumalot sa akin noon. Ngunit naalala ko rin ang lahat ng ginawa ko para muling buuin ang aking buhay. Hindi na ako ang babaeng iyon. Mas malakas na ako, mas matatag, at hindi ko na kailangan ng sinumang iba para kumumpleto sa akin. Ang mga sumunod na araw ay mas naging abala pa kaysa dati. Mayroon akong panayam sa isang malaking magasin tungkol sa aking paglalakbay bilang negosyante, isang pulong kasama ang isang kasosyo sa negosyo para palawakin ang aking brand at hindi mabilang na mga order na kailangang asikasuhin. Bawat araw ay isa pang hakbang pasulong sa paglalakbay na pinili ko para sa aking sarili. At pagkatapos, isang araw, nakita ko ulit si Miguel. Linggo ng umaga noon, dinala ko ang aking mga anak sa parke. Habang nakaupo ako sa isang bangko, pinagmamasdan silang nagtatakbuhan at naglalaro, naramdaman ko ang isang tingin mula sa di kalayuan. Nakatayo si Miguel doon, ilang metro lang ang layo sa akin.
Ibang-iba na ang itsura niya kumpara noong huli ko siyang makita. Wala na ang kumpiyansa at mapagmataas na lalaki na dati niyang anyo. Sa halip, mukha siyang pagod, medyo tumanda, at ang kanyang mga mata ay may pasa na kalungkutan. Humakbang siya papalapit, ngunit wala akong intensyong tumayo o magpakita ng anumang emosyon. Nang sa wakas ay huminto siya sa harap ko, tumingala lang ako, naghihintay. Hindi ako sigurado kung gugustuhin mo pa akong makita, sabi ni Miguel, nag-aalinlangan ang boses. Nanatili akong tahimik ng matagal bago sumagot. At bakit ka nandito, Miguel? Sumulyap si Miguel sa mga bata bago bumaling muli sa akin. Nakita kita sa dyaryo sa TSI. Nakita ko ang tagumpay mo. At napagtanto kong nagkamali ako. Hindi ako nagulat. Inaasahan ko na ito. Medyo huli na yata ang pagkatanto mo, sagot ko ng mahinahon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Alam ko. Yumuko siya, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Gusto ko lang sabihing patawad. Hindi dahil umaasa akong patatawarin mo ako, o dahil gusto kong bumalik. Kundi dahil tunay kong pinagsisisihan ang ginawa ko. Tumango ako ng bahagya. Tapos ka na ba? Nag-atubili siya, na para bang hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula sa akin. Tiningnan ko siya ng diretsyo, walang galit, walang lungkot. Miguel, malayo na ang narating ko para makarating kung nasaan ako ngayon. At wala na itong kinalaman sa iyo. Hindi na ako nagsalita pa. Tumayo lang ako at naglakad patungo sa aking mga anak, iniwan si Miguel na nakatayo roon, mag-isa. Hindi ako lumingon, ni hindi ko pinansin kung nakatingin pa ba siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong magaan ang aking pakiramdam. Naging bahagi si Miguel ng aking kwento noon, ngunit hindi na siya ang bida. Ako na. At alam kong ako ang nanalo, hindi laban sa kanya, kundi laban sa sakit ng aking nakaraan. Nagpatuloy ako sa paglakad, hawak ang mga kamay ng aking mga anak, nakatingin sa unahan. Walang lingon likod, walang pagsisisi. Si Miguel ay mag-isang naupo sa malawak na mansyon ng mga konsunji, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Mula nang iwan niya kami ni Isabelle at ng aming mga anak, nakuha niya ang lahat ng ipinangako ng kanyang ina, isang matatag na karera, napakalaking yaman, karangyaan, at isang lugar sa lipunan ng mga elitista. Ngunit wala sa mga ito ang pumuno sa kahungkagan sa loob niya. Ang mga mararangyang pagdiriwang, matataas na antas ng mga pulong sa negosyo, at mga mamahaling bakasyon, lahat ay lumipas ng walang kabuluhan. Kapag kumukupas na ang liwanag, kapag tumatahimik na ang mga papuri, naiiwang mag-isa si Miguel sa nakasusukang katahimikan. Walang tunay na nagmamalasakit sa kanya, walang nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon, tulad ng ginawa ko noon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, ang tunog ng boses ni Isabel ay umalingaungaw mula sa malaking TV-screen na nakakabit sa dingding. Napapitlag siya, ang ulo ay biglang tumingala. Sa screen, si Isabel ay kinakapanayam sa isang morning talk show, nakaupo sa tapat ng isang kilalang host. Ang kwento mo ay tunay na inspirasyon sa napakaraming kababaihan, sabi ng host na may mainit na ngiti. Mula sa pagiging isang solong ina na inabandona ng kanyang asawa, hanggang sa pagbuo ngayon ng isang matagumpay na children's fashion brand. Maaari mo bang ibahagi ang kaunti tungkol sa iyong paglalakbay? Ngumiti ng malumanay si Isabelle, ang kanyang tingin ay kalmado at puno ng kumpiyansa, isang bersyon niya na hindi kailanman nakita ni Miguel. Noong una, hindi ko akalaing kakayanin ko, sabi niya. Ngunit napagtanto kong kung hindi ako tatayo para sa sarili ko, walang ibang gagawa nito. Mayroon akong 2 anak na nangangailangan sa akin, at hindi ko maaaring hayaang hawakan ako ng nakaraan magpakailanman. Sa screen, lumitaw ang mga larawan ni Isabel kasama ang kanyang kambal. Naglalaro sila sa parke, nagtatawanan, nakasuot ng mga damit na siya mismo ang nagdisenyo. Nagpatuloy ang host, ang iyong brand na munting biyaya, ay nagkaroon ng malaking epekto sa industriya ng fashion ng mga bata. Ano ang pinakamahalagang aral para sa iyo sa paglalakbay na ito? Muling ngumiti si Isabel. Ang pinakamahalagang bagay ay ang matutong maniwala sa sarili. Hindi na ako ang babaeng dati. Hindi na takot, hindi na umaasa sa iba. Itinayo ko ang sarili kong kaligayahan. Naramdaman ni Miguel na naninikip ang kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa screen, na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Isabelle ay ganap na nagbago.
Hindi na siya ang marupok na babaeng inabandona niya. Hindi lang siya nabubuhay, siya ay namumukadkad. Ang huling imahe bago matapos ang segment ay nagpakita kay Isabel na karga ang kanyang 2 anak, silang 3 ay nagniningning ang mga ngiti. Pinatay ni Miguel ang Vivi, ngunit ang mga imahe ay hindi umalis sa kanyang isipan. Bigla niyang napagtanto na nagkamali siya, napakalaki, hindi na maibabalik na pagkakamali. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa, na ang pag-iwan kay Isabel ang pinakamagandang desisyon. Ngunit ngayon, nakikita siyang masaya at malakas nang wala siya, sa wakas ay naunawaan niyang nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Hindi niya makayanan ang isiping tuluyan nang nakamove on si Isabel nang wala siya. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Miguel ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling lumabas ng mansyon. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin, wala siyang ideya kung gugustuhin pa siyang makita ni Isabel. Ngunit hindi na niya kayang mabuhay pa nang may ganitong pagsisisi. Pagdating niya sa labas ng gusali kung saan nakatira si Isabel, dumidilim na ang langit. Iba na ang lahat mula noong araw na umalis siya. Noon, si Isabel ay nakatira sa isang maliit, masikip na apartment. Ngunit ngayon, lumipat na siya sa isang maluwag, eleganteng tahanan, moderno ngunit mainit ang pakiramdam. Tumayo si Miguel sa tapat ng pinto, kumakabog ang puso. Hindi siya sigurado kung paano magre-react si Isabel, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Nag-doorbell siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Isabel ang naroon, siya pa rin, ngunit hindi na pareho. Mas malakas siya, mas may kumpiyansa, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng kalungkutan kapag tumitingin sa kanya. Ibinuka ni Miguel ang kanyang bibig, ngunit hindi alam ang sasabihin. Nagkrus ng braso si Isabel, kalmado ang boses. Anong ginagawa mo rito, Miguel? Lumunok ng malalim si Miguel. Inakita kita sa tsihi. Nanatiling tahimik si Isabel, naghihintay. Bumuntong hininga siya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nagkamali ako, Isabel. Nagkamali ako simula pa lang. Hindi dapat kita iniwan. Hinayaan kong kontrolin ng mommy ang buhay ko at nawala sa akin ang lahat. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Isabel, hindi mabasa ang ekspresyon. At ngayon mo lang yan napagtanto. Tumango si Miguel, ang mga matay puno ng pagsisisi. Alam kong huli na. Pero kailangan mong malaman na tunay kong pinagsisisihan. Hindi ako umaasa na patatawarin mo ako. Hindi ako umaasa ng isa pang pagkakataon. Gusto ko lang kailangan mong malaman na ikaw lang ang babaeng minahal ko. Tiningnan siya ni Isabel ng matagal bago sumagot ng marahan, hindi ko na kailangan yan, Miguel. Natigilan siya. Ano? Ngumiti si Isabel, ngunit hindi ito malambot ng ngiti. Ito ay isang ngiti ng kalayaan. Hindi ko na kailangang malaman kung minahal mo ba ako o hindi. Naka-move on na ako. Nagtayo ako ng buhay na ipinagmamalaki ko at hindi ka na bahagi nito. Nanigas si Miguel na parang sa wakas ay natanggap na niya ang katotohanan. Nagpatuloy si Isabel, pinili mo ang landas mo matagal na panahon na ang nakalipas. At ganoon din ako. Ngayon, masaya na ako. At hindi ko kailangan ng masakit na nakaraan na babalik para guluhin ang buhay ko. Yumuko si Miguel, ang mga matay puno ng pighati. Alam niyang hindi na niya mababago ang nakaraan. Huminga ng malalim si Isabel at nagsalita ng marahan, mag-ingat ka, Miguel. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Nakatayo si Miguel doon ng matagal, nakatitig sa saradong pinto sa kanyang harapan. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan, dala ang malalim na pakiramdam ng kawalan. Nasa kanya na ang lahat noon at nawala ang lahat. At sa pagkakataong ito, alam niyang wala nang balikan. Nanatiling nakatayo si Miguel sa labas, hindi gumagalaw, sa harap ng pintong kasasara lang sa kanyang mukha. Isang bahagi niya ang gustong kumatok muli, magmakaawa para sa isang pagkakataon. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang wala na itong silbi. Hindi na si Isabel ang babaeng dati, ang babaeng nagmakaawa sa gitna ng mga luha para manatili siya. Naka-move on na siya. Nagtayo siya ng buhay nang wala siya. At si Miguel ay sa wakas napilitang harapin ang katotohanang nawala na sa kanya ang lahat. Tumalikod siya, mabigat ang mga hakbang habang papalabas ng apartment complex. Isang matalas na hampas ng malamig na hangin ang sumuot sa kanyang Amerikana, ngunit hindi niya ito napansin.
Blanko ang kanyang isip maliban sa alinggaw-ngao ng mga salita ni Isabel na umuulit-ulit sa kanyang ulo, hindi ka na bahagi ng buhay ko. Parang kutsilyong tumago sa kanya ang mga salitang iyon, ngunit wala siyang masisisi kundi ang sarili. Pagbalik niya sa mansyon ng mga Konsunji, ang malaking bahay ay nakaangat laban sa gabi, ang gintong liwanag nito ay tumatago sa matatayog na mga bintana. Kasing ganda pa rin ito ng dati, simbolo pa rin ng kapangyarihan at katayuan, ang mga mismong bagay na pinili niya kaysa sa sarili niyang pamilya. Ngunit ngayong gabi, ang tanging nakikita ni Miguel ay kung gaano ito kawalang laman at walang buhay. Pumasok siya sa malawak na foyer, kung saan ang amoy ng kahoy na oak at ng mamahaling pabango ng kanyang ina ay nanunuot sa hangin. Perpekto ang lahat, ang masalimuot na mga Persian robe, ang mga oil painting sa dingding, ang maingat na inilagay na mga mamahaling muebles. Ngunit walang init sa alinman dito. Si Doña Victoria Consunji ay nakaupo sa kanyang karaniwang silya, iniikot ang isang kopita ng pulang alak sa kanyang kamay. Nang makita niyang pumasok ang kanyang anak, hindi siya mukhang nagulat. Saan ka galing? Ang boses niya ay kasing lamig ng dati. Hindi agad sumagot si Miguel. Inihubad niya ang kanyang Amerikana, inilagay ito sa isang silya, at naglakad papunta sa bar, nagsasali ng isang baso ng whiskey. Pinuntahan ko si Isabel, sa wakas ay sabi niya, paos ang boses. Katahimikan ang pumuno sa silid sa loob ng ilang sandali. Ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang kopita ng alak at huminga ng malalim, walang bahid ng interes. Palagay ko'y napagtanto mo nang wala ka ng lugar sa buhay niya. Lumingon si Miguel sa kanya, madilim ang tingin. Alam mo, ngumisi ito. Inaasahan mo ba talagang ang isang babaeng inabandona mo ay upo lang at maghihintay sa iyo magpakailanman? Ang mga salita nito ay nagpahigpit sa hawak ni Miguel sa baso. Sinasabi mo iyan na parang hindi mo ito kasalanan. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Doña Victoria, ngunit walang init dito. Kasalanan ko, Miguel. Ginabayan lang kita patungo sa landas na ipinanganak ka para tahakin. Isa kang tagapagmana ng Konsunji, hindi isang ordinaryong lalaki na may maliit at makakalimutang pamilya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Napasinghal ng mapait si Miguel. Lahat? Talaga bang iniisip mong nasa akin na ang lahat? Ibinagsak niya ang kanyang baso sa mesa, ang likido ay tumapon sa makintab na kahoy. May pera ako. May karera ako. May kapangyarihan ako. Pero alam mo ba kung ano pa ang meron ako? Kahungkagan. Bawat umaga, gumigising ako sa mansyong ito at pumapasok sa isang opisina na puno ng mga taong hindi ako nirerespeto dahil sa kung sino ako. Nirerespeto nila ako dahil isa akong Konsunji. Napapaligiran ako ng mga tao, pero hindi ko kailanman naramdamang mas nag-iisa ako. Hindi nagsalita si Doña Victoria, hindi mabasa ang ekspresyon habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Nagpatuloy si Miguel, nanginginig ang boses, samantala, si Isabel, naka-move on nagtagumpay siya nang wala ako. Lumaki ang mga anak namin nang wala ako. At ako di. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ang natitira lang sa akin ay ang lugar na ito. Ikaw. At lahat ng tinatawag mong lahat. Itinaas ni Doña Victoria ang kanyang ulo, ipinagsalikop ang mga braso sa dibdib. Kaya, ano ang gusto mo, Miguel? Inaasahan mo bang hihingi ako ng tawad sa pagtulong sa iyong masiguro ang iyong kinabukasan? Tumawa si Miguel, ngunit walang iba kundi kapaitan dito. Hindi, Mommy. Hinding-hindi ka humihingi ng tawad. Hinding-hindi mo pinagsisisihan ang anumang ginagawa mo. Huminga siya ng malalim, umiiling. Pero ako. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina, ang dating maniningning na mga matang kulay kape ay nababalot na ngayon ng pagod. Pinagsisisihan kong nakinig ako sa iyo. Pinagsisisihan kong nawala sa akin si Isabel. Pinagsisisihan kong wala ako roon noong unang huminga ang mga anak ko. Pero higit sa lahat, pinagsisisihan kong hinayaan kitang kontrolin ang buhay ko sa loob ng napakaraming taon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Doña Victoria, sa unang pagkakataon ay tila nabagabag sa mga salita ng kanyang anak. Huminga ng malalim si Miguel na parang tinitipon ang huling lakas ng loob para sabihin ang kailangan niyang sabihin. Aalis na ako. Biglang napatayo si Doña Victoria. Ano ang sinabi mo? Inilibot ni Miguel ang tingin sa mansyon sa huling pagkakataon,
ang kanyang mga mata ay dumaraan sa mga painting, sa mga mamahaling muebles, sa mga mamahaling palamuti na minsan niyang inakalang hindi niya kayang mabuhay nang wala. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay parang isang hungkag na kabibe. Aalis na ako, ulit niya, dahan-dahan at malinaw. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero hindi ako maaaring manatili rito. Tumayo si Doña Victoria, ang kanyang karaniwang kalmadong tono ay nabasag. Nag-aasal kang isang hangal, Miguel. Talaga bang iniisip mong matatalikuran mo ang lahat? Kung hahakbang ka palabas ng pintong iyan, mawawala sa iyo ang iyong mana, mawawala ang lahat ng itinayo ko para sa iyo. Ngumiti si Miguel, ngunit hindi ito isang ngiti ng kaligayahan. Ito ang ngiti ng isang taong umabot na sa kanyang sukdulan. Tama ka. Kung aalis ako, mawawala sa akin ang lahat. Pero alam mo ba? Matagal ko nang nawala ang pinakamahalagang bagay. Kinuha niya ang kanyang Amerikana at lumabas ng mansyon. Sa pagkakataong ito, walang humabol sa kanya. Walang tumayo sa pinto para pigilan siya. Isang nag-iisang figura lamang ang lumayo mula sa marangyang mundong minsan niyang inakalang hindi niya kayang mabuhay nang wala. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Miguel na tunay siyang malaya. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatago sa mga bintana, pinupuno ang aking maluwag ngunit maaliwalas na tahanan ng init. Ang tunog ng tawanan ng aking mga anak ay umaalingaw sa hangin, humahalo sa malambot na aroma ng bagong timplang kape. Nakaupo ako sa aking desk, ang mga daliri ay dumadaos-dos sa keyboard, nirerepaso ang mga pinakabagong kontrata para sa munting biyaya, ang brand na itinayo ko mula sa wala. Malayo na ang narating ko para makarating dito ngayon. Mula sa isang naghihirap na solong ina na inabandona sa kanyang kahinaan, naging matagumpay akong negosyante, itinampok sa mga business magazine na nagdiriwang ng mga kababaihan at startup. Ang munting biyaya ay hindi na lang isang maliit na online store na nagbebenta ng mga damit pambata. Lumago na ito bilang isang pambansang kilalang brand na ang mga produkto ay nakadisplay sa malalaking retail chain sa buong Pilipinas. Nakapagbukas na rin ako ng 2 flagship store sa Maynila at Cebu, kung saan ang mga batang ina ay pumupunta para humanap ng magagandang disenyong damit para sa kanilang mga anak. Bawat araw, mas abala ako kaysa dati, ngunit hindi ko kailanman naramdamang pagod. Lahat ng mayroon ako ngayon ay itinayo ng sarili kong mga kamay. Walang nagbigay nito sa akin. Hindi ako umasa sa iba. At higit sa lahat, hindi ko na kailangan ang pagpapatunay ni Miguel. Ang araw na lumabas siya sa mansyon ng mga konsunji, iniwan ang karangyaang minsan niyang pinaghirapang protektahan, hindi ko man lang nalaman. Hanggang sa bandang huli na lang nang marinig kong isinuko na niya ang kanyang mana, pinutol ang ugnayan sa kanyang ina, at nagsimulang muli mula sa wala. Ngunit wala na iyon sa akin. Hindi ko na siya iniisip ng may sama ng loob, ni hindi ko na pinapansin kung ano ang ginagawa niya o kung ano ang nararamdaman niya. Bahagi siya ng aking nakaraan, ngunit ang nakaraang iyon ay wala ng kapangyarihan sa akin. Nang hapong iyon, dinala ko ang aking mga anak sa parke. Tumakbo sila sa luntiang damuhan, ang kanilang tawanan ay pumupuno sa hangin. Nakaupo ako sa isang bangko, humihigop ng kape, ninanamnam ang kapayapaang pinaghirapan kong makamit. Isang babae ang umupo sa tabi ko, nag-aalok ng mainit na ngiti. Ikaw si Isabelle, di ba? Tanong niya, ang mga mata ay nagliliwanag sa pananabik. Ang founder ng Munting Biyaya. Tumango ako, umiti pabalik. Nako, ang laki kong tagahanga mo, bulalas niya. Matagal ko nang sinusubaybayan ang iyong paglalakbay. Ang kwento mo ay tunay na nakaka-inspire. Nagawa mo ang pinapangarap ng napakaraming kababaihan, ang bumangon mula sa sakit, muling buuin ang iyong buhay, at makamit ang hindi kapanipaniwalang tagumpay. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ko, ngunit isang init ang kumalat sa aking puso. Ginawa ko lang po ang kailangan kong gawin, sagot ko. Tumanggi akong hayaan ang aking mga pangyayari na tukuyin ang aking kinabukasan. Tumango ang babae, nakangiti. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nagbigay ka ng lakas sa napakaraming tao. Pinanood ko siyang papalayo, puno ng emosyon ang aking puso. Hindi ko kailanman naisip na ang aking kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Ngunit ngayon, napagtanto kong ang itinayo ko ay hindi lang tungkol sa pagbibigay para sa aking mga anak o pagkita ng pera.
Naging simbolo ako ng katatagan, isang babaeng tumangging tukuyin ng kanyang nakaraan. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa sopa sa sala, ang aking dalawang anak ay nakayakap sa akin. Kinukwentuhan ko sila ng pampatulog, hindi tungkol sa mga prinsipe o prinsesa, kundi tungkol sa isang babaeng tumayo, nagtagumpay sa mga pagsubok, at lumikha ng sarili niyang kaligayahan. Naging masaya po ba siya, Mommy? Tanong ng aking maliit na anak na babae, si Lie, ang kanyang bilugang mga mata ay nakatingin sa akin. Umiti ako, hinalikan siya sa noo. Anak, nilikha niya ang sarili niyang kaligayahan. Habang pinapatay ko ang mga ilaw at lumalabas ng silid, huminto ako sa may pintuan, pinagmamasdan ang aking mga anak na mahimbing na natutulog. Sila lang ang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng lalaki para kumumpleto sa akin. Hindi ko kailangan ng sinumang darating para iligtas ako. Iniligtas ko ang aking sarili. Ang aking buhay, ang aking kaligayahan, ang aking kinabukasan, lahat ay itinayo ng sarili kong mga kamay. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam kong tunay akong may kontrol sa aking tadhana. Ngunit ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aasikaso ng isang malaking order para sa munting biyaya, isang pamilyar na figura ang natanaw ko sa di kalayuan ng aking tindahan. Si Miguel. Ngunit iba na siya ngayon. Simple lang ang kanyang kasuotan, malayo sa dating kisig ng isang konsunji. May dala siyang isang maliit na supot ng papel, at tila nag-aalangan siyang lumapit. Nang magtama ang aming mga mata, isang tipid na ngiti ang ibinigay niya, isang ngiting may bahid ng hiya at pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Matagal na panahon na rin mula noong huli kaming nagkita sa parke. Ang balita tungkol sa pag-alis niya sa pamilya Konsunji ay nakarating sa akin, ngunit hindi ko iyon pinagtuunan ng pansin. Lumapit siya at sa pagkakataong ito, hindi ako umalis. Isabelle, bati niya, ang boses ay mas mahinahon, mas payak. Miguel, tugon ko, pinanatili ang propesyonal na distansya. May dala lang ako, sabi niya, iniabot ang supot ng papel. Mga paborito mong pandesal mula sa panaderya malapit sa dati nating apartment. Naalala ko lang. Nagulat ako. Isang simpleng gesture, ngunit may kung anong kurot sa puso ko. Hindi dahil sa pandesal, kundi dahil sa alaala. Salamat, sabi ko, tinanggap ang supot. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Narinig kong umalis ka na sa inyo, sabi ko, hindi makatingin ang diretso sa kanya. Tumango siya. Kailangan ko nang gawin. Para sa sarili ko. Tumingin siya sa paligid ng aking tindahan, sa mga masasayang kulay ng mga damit, sa mga empleyadong abala. Ang ganda ng nagawa mo rito, Isabelle. Ipinagmamalaki kita. Ang mga salitang iyon, mula sa kanya, ay may ibang bigat. Hindi na ito ang Miguel na kontrolado ng yaman, kundi isang taong tila natagpuan ang ibang kahulugan ng buhay. Salamat, muli kong sabi. Pinaghirapan ko ito. Alam ko, sabi niya, isang matapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto ko lang sanang kung papayag ka makilala ang mga bata. Kahit saglit lang. Walang pressure. Naiintindihan ko kung hindi pa pwede. Napaisip ako. Si Leo at Lee ay lumalaki na. Nagsisimula na silang magtanong. Ilang beses ko nang ipinagpaliban ang usapang ito. Siguro ito na ang tamang panahon. Nasa eskwelahan sila ngayon, sabi ko. Pero pwede siguro sa susunod. Isang hapon, sa parke. Para hindi sila mabigla. Lumiwanag ang mukha ni Miguel. Talaga? Salamat, Isabel. Maraming salamat. Tumango lang ako. Para sa mga bata, Miguel. Karapatan nilang makilala ka. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng ilang pagkikita. Laging nasa pampublikong lugar, laging maikli. Nakikita ko ang tuwa sa mga mata ni Miguel habang nakikipaglaro kina Leo at Lee. Nakikita ko rin ang unti-unting pag-usbong ng isang kakaibang ugnayan sa pagitan nila. Si Isabel naman, nanatiling mapagmasid. Ang puso niya ay hindi na kasing tigas ng dati, ngunit maingat pa rin. Hindi na bumalik ang dating pag-ibigan. Masyado ng maraming sakit at pagbabago ang naganap. Ngunit sa lugar nito, isang bagong uri ng pag-unawa at respeto ang nabuo. Natutunan ni Isabelle na hindi lahat ng pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalikan.
Minsan, ang pagpapatawad ay para sa sariling kapayapaan, para makalaya sa bigat ng nakaraan. Si Doña Victoria. Nananatili siyang mayaman at makapangyarihan, ngunit mag-isa sa kanyang malaking mansyon. Ang pag-alis ni Miguel ay isang malaking dagok sa kanyang pride, isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Ang munting biyaya ay patuloy na lumago, naging inspirasyon sa marami. Si Isabelle ay nanatiling matatag, isang mapagmahal na ina at isang matagumpay na babae. Hindi niya kailangan ng prinsipe para iligtas siya, dahil siya mismo ang reyna ng sarili niyang kaharian. Ang kwento ni Isabelle ay hindi nagtapos sa isang happily ever after na may kasamang romantikong pag-ibig. Nagtapos ito sa isang mas malalim na kaligayahan, ang kaligayahan na nagmumula sa pagtanggap sa sarili, sa pagpapatawad, sa pagbuo ng isang pamilyang puno ng pagmamahal, kahit hindi tradisyonal, at sa pag-alam na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon mula sa bawat pagbagsak, dala ang mga aral ng nakaraan patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Ang buhay ay hindi laging naaayon sa ating inaasahan, ngunit kung paano natin hinaharap ang mga pagsubok ang siyang humuhubog sa kung sino tayo. Mula sa pagiging abandonada at pagdating sa pinakamababang punto, muling itinayo ni Isabelle ang kanyang sarili, tumangging hayaang kontrolin ng nakaraan ang kanyang kinabukasan. Hindi niya kinailangan ng pagliligtas, ni hindi niya kinailangan ng pagpapatunay mula sa lalaking minsan siyang iniwan. Ang kanyang tagumpay, kaligayahan, at kalayaan ay sarili niyang gawa. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti o pagsisisi. Ito ay tungkol sa paglago, katatagan, at muling pag-angkin sa sariling buhay. Ito ay patunay ng lakas at determinasyon ng isang babae sa harap ng kahirapan. Si Miguel ay mag-isang naupo sa malawak na mansyon ng mga konsunji, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Mula nang iwan niya kami ni Isabelle at ng aming mga anak, nakuha niya ang lahat ng ipinangako ng kanyang ina, isang matatag na karera, napakalaking yaman, karangyaan, at isang lugar sa lipunan ng mga elitista. Ngunit wala sa mga ito ang pumuno sa kahungkagan sa loob niya. Ang mga mararangyang pagdiriwang, matataas na antas ng mga pulong sa negosyo, at mga mamahaling bakasyon, lahat ay lumipas ng walang kabuluhan. Kapag kumukupas na ang liwanag, kapag tumatahimik na ang mga papuri, naiiwang mag-isa si Miguel sa nakasusukang katahimikan. Walang tunay na nagmamalasakit sa kanya, walang nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon, tulad ng ginawa ko noon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, ang tunog ng boses ni Isabelle ay umalingaungaw mula sa malaking screen na nakakabit sa dingding. Napapitlag siya, ang ulo ay biglang tumingala. Sa screen, si Isabelle ay kinakapanayam sa isang morning talk show, nakaupo sa tapat ng isang kilalang host. Ang kwento mo ay tunay na inspirasyon sa napakaraming kababaihan, sabi ng host na may mainit na ngiti. Mula sa pagiging isang solong ina na inabandona ng kanyang asawa, hanggang sa pagbuo ngayon ng isang matagumpay na children's fashion brand. Maaari mo bang ibahagi ang kaunti tungkol sa iyong paglalakbay? Ngumiti ng malumanay si Isabelle, ang kanyang tingin ay kalmado at puno ng kumpiyansa, isang bersyon niya na hindi kailanman nakita ni Miguel. Noong una, hindi ko akalaing kakayanin ko, sabi niya. Ngunit napagtanto kong kung hindi ako tatayo para sa sarili ko, walang ibang gagawa nito. Mayroon akong 2 anak na nangangailangan sa akin, at hindi ko maaaring hayaang hawakan ako ng nakaraan magpakailanman. Sa screen, lumitaw ang mga larawan ni Isabelle kasama ang kanyang kambal. Naglalaro sila sa parke, nagtatawanan, nakasuot ng mga damit na siya mismo ang nagdisenyo. Nagpatuloy ang host, ang iyong brand na munting biyaya, ay nagkaroon ng malaking epekto sa industriya ng fashion ng mga bata. Ano ang pinakamahalagang aral para sa iyo sa paglalakbay na ito? Muling bumiti si Isabelle. Ang pinakamahalagang bagay ay ang matutong maniwala sa sarili. Hindi na ako ang babaeng dati. Hindi na takot, hindi na umaasa sa iba. Itinayo ko ang sarili kong kaligayahan. Naramdaman ni Miguel na naninikip ang kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa screen, na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Isabelle ay ganap na nagbago. Hindi na siya ang marupok na babaeng inabandona niya. Hindi lang siya nabubuhay, siya ay namumukadkad. Ang huling imahe bago matapos ang segment ay nagpakita kay Isabelle na karga ang kanyang 2 anak, silang 3 ay nagniningning ang mga ngiti. Pinatay ni Miguel ang TV, ngunit ang mga imahe ay hindi umalis sa kanyang isipan. Bigla niyang napagtanto na nagkamali siya,
napakalaki, hindi na maibabalik na pagkakamali. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa, na ang pag-iwan kay Isabelle ang pinakamagandang desisyon. Ngunit ngayon, nakikita siyang masaya at malakas nang wala siya. Sa wakas ay naunawaan niyang nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Hindi niya makayanan ang isiping tuluyan nang naka-move on si Isabelle nang wala siya. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Miguel ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling lumabas ng mansyon. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin, wala siyang ideya kung gugustuhin pa siyang makita ni Isabelle. Ngunit hindi na niya kayang mabuhay pa nang may ganitong pagsisisi. Pagdating niya sa labas ng gusali kung saan nakatira si Isabelle, dumidilim na ang langit. Iba na ang lahat mula noong araw na umalis siya. Noon, si Isabelle ay nakatira sa isang maliit, masikip na apartment. Ngunit ngayon, lumipat na siya sa isang maluwag, eleganteng tahanan, moderno ngunit mainit ang pakiramdam. Tumayo si Miguel sa tapat ng pinto, kumakabog ang puso. Hindi siya sigurado kung paano magre-react si Isabelle, ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Nag-doorbell siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Isabelle ang naroon, siya pa rin, ngunit hindi na pareho. Mas malakas siya, mas may kumpiyansa, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng kalungkutan kapag tumitingin sa kanya. Ibinuka ni Miguel ang kanyang bibig, ngunit hindi alam ang sasabihin. Nagkrus ng braso si Isabelle, kalmado ang boses. Anong ginagawa mo rito, Miguel? Lumunok ng malalim si Miguel. Inakita kita sa tsihi. Nanatiling tahimik si Isabelle, naghihintay. Bumuntong hininga siya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nagkamali ako, Isabelle. Nagkamali ako simula pa lang. Hindi dapat kita iniwan. Hinayaan kong kontrolin ng mommy ang buhay ko at nawala sa akin ang lahat. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Isabelle, hindi mabasa ang ekspresyon. At ngayon mo lang yan napagtanto. Tumango si Miguel, ang mga matay puno ng pagsisisi. Alam kong huli na. Pero kailangan mong malaman na tunay kong pinagsisisihan. Hindi ako umaasa na patatawarin mo ako. Hindi ako umaasa ng isa pang pagkakataon. Gusto ko lang kailangan mong malaman na ikaw lang ang babaeng minahal ko. Tiningnan siya ni Isabelle ng matagal bago sumagot ng marahan, hindi ko na kailangan yan, Miguel. Natigilan siya. Ano? Ngumiti si Isabelle, ngunit hindi ito malambot ng ngiti. Ito ay isang ngiti ng kalayaan. Hindi ko na kailangang malaman kung minahal mo ba ako o hindi. Naka-move on na ako. Nagtayo ako ng buhay na ipinagmamalaki ko at hindi ka na bahagi nito. Nanigas si Miguel na parang sa wakas ay natanggap na niya ang katotohanan. Nagpatuloy si Isabelle, pinili mo ang landas mo matagal na panahon na ang nakalipas. At ganoon din ako. Ngayon, masaya na ako. At hindi ko kailangan ng masakit na nakaraan na babalik para guluhin ang buhay ko. Yumuko si Miguel, ang mga matay puno ng pighati. Alam niyang hindi na niya mababago ang nakaraan. Huminga ng malalim si Isabelle at nagsalita ng marahan, mag-ingat ka, Miguel. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Nakatayo si Miguel doon ng matagal, nakatitig sa saradong pinto sa kanyang harapan. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan, dala ang malalim na pakiramdam ng kawalan. Nasa kanya na ang lahat noon at nawala ang lahat. At sa pagkakataong ito, alam niyang wala nang balikan. Nanatiling nakatayo si Miguel sa labas, hindi gumagalaw, sa harap ng pintong kasasara lang sa kanyang mukha. Isang bahagi niya ang gustong kumatok muli, magmakaawa para sa isang pagkakataon. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang wala na itong silbi. Hindi na si Isabelle ang babaeng dati, ang babaeng nagmakaawa sa gitna ng mga luha para manatili siya. Naka-move on na siya. Nagtayo siya ng buhay nang wala siya. At si Miguel ay sa wakas napilitang harapin ang katotohanang nawala na sa kanya ang lahat. Tumalikod siya, mabigat ang mga hakbang habang papalabas ng apartment complex. Isang matalas na hampas ng malamig na hangin ang sumuot sa kanyang Amerikana, ngunit hindi niya ito napansin. Blanko ang kanyang isip maliban sa alinggaw-ngao ng mga salita ni Isabelle na umuulit-ulit sa kanyang ulo, hindi ka na bahagi ng buhay ko. Parang kutsilyong tumago sa kanya ang mga salitang iyon, ngunit wala siyang masisisi kundi ang sarili. Pagbalik niya sa mansyon ng mga Consunji, ang malaking bahay ay nakaangat laban sa gabi, ang gintong liwanag nito ay tumatago sa matatayog na mga bintana.
Kasing ganda pa rin ito ng dati, simbolo pa rin ng kapangyarihan at katayuan, ang mga mismong bagay na pinili niya, kaysa sa sarili niyang pamilya. Ngunit ngayong gabi, ang tanging nakikita ni Miguel ay kung gaano ito kawalang laman at walang buhay. Pumasok siya sa malawak na foyer, kung saan ang amoy ng kahoy na oak at ng mamahaling pabango ng kanyang ina ay nanunuot sa hangin. Perpekto ang lahat, ang masalimuot na mga Persian rug, ang mga oil painting sa dingding, ang maingat na inilagay ng mga mamahaling muebles. Ngunit walang init sa alinman dito. Si Doña Victoria Consunji ay nakaupo sa kanyang karaniwang silya, iniikot ang isang kopita ng pulang alak sa kanyang kamay. Nang makita niyang pumasok ang kanyang anak, hindi siya mukhang nagulat. Saan ka galing? Ang boses niya ay kasing lamig ng dati. Hindi agad sumagot si Miguel. Inihubad niya ang kanyang Amerikana, inilagay ito sa isang silya, at naglakad papunta sa bar, nagsasali ng isang baso ng whiskey. Pinuntahan ko si Isabel, sa wakas ay sabi niya, paos ang boses. Katahimikan ang pumuno sa silid sa loob ng ilang sandali. Ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang kopita ng alak at huminga ng malalim, walang bahid ng interes. Palagay ko'y napagtanto mo nang wala ka ng lugar sa buhay niya. Lumingon si Miguel sa kanya, madilim ang tingin. Alam mo, ngumisi ito. Inaasahan mo ba talagang ang isang babaeng inabandona mo ay upo lang at maghihintay sa iyo magpakailanman? Ang mga salita nito ay nagpahigpit sa hawak ni Miguel sa baso. Sinasabi mo iyan na parang hindi mo ito kasalanan. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Doña Victoria, ngunit walang init dito. Kasalanan ko, Miguel. Ginabayan lang kita patungo sa landas na ipinanganak ka para tahakin. Isa kang tagapagmana ng Consunji, hindi isang ordinaryong lalaki na may maliit at makakalimutang pamilya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Napasinghal ng mapait si Miguel. Lahat? Talaga bang iniisip mong nasa akin na ang lahat? Ibinagsak niya ang kanyang baso sa mesa, ang likido ay tumapon sa makintab na kahoy. May pera ako. May karera ako. May kapangyarihan ako. Pero alam mo ba kung ano pa ang meron ako? Kahungkagan. Bawat umaga, gumigising ako sa mansyong ito at pumapasok sa isang opisina na puno ng mga taong hindi ako nirerespeto dahil sa kung sino ako. Nirerespeto nila ako dahil isa akong Consunji. Napapaligiran ako ng mga tao, pero hindi ko kailanman naramdamang mas nag-iisa ako. Hindi nagsalita si Doña Victoria, hindi mabasa ang ekspresyon habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Nagpatuloy si Miguel, nanginginig ang boses, samantala, si Isabel, naka-move on nagtagumpay siya nang wala ako. Lumaki ang mga anak namin nang wala ako. At ako di. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ang natitira lang sa akin ay ang lugar na ito. Ikaw. At lahat ng tinatawag mong lahat. Itinaas ni Doña Victoria ang kanyang ulo, ipinagsalikop ang mga braso sa dibdib. Kaya, ano ang gusto mo, Miguel? Inaasahan mo bang hihingi ako ng tawad sa pagtulong sa iyong masiguro ang iyong kinabukasan? Tumawa si Miguel, ngunit walang iba kundi kapaitan dito. Hindi, Mommy. Hinding-hindi ka humihingi ng tawad. Hinding-hindi mo pinagsisisihan ang anumang ginagawa mo. Huminga siya ng malalim, umiiling. Pero ako. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina, ang dating maniningning na mga matang kulay kape ay nababalot na ngayon ng pagod. Pinagsisisihan kong nakinig ako sa iyo. Pinagsisisihan kong nawala sa akin si Isabel. Pinagsisisihan kong wala ako roon noong unang huminga ang mga anak ko. Pero higit sa lahat, pinagsisisihan kong hinayaan kitang kontrolin ang buhay ko sa loob ng napakaraming taon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Doña Victoria, sa unang pagkakataon ay tila nabagabag sa mga salita ng kanyang anak. Huminga ng malalim si Miguel na parang tinitipon ang huling lakas ng loob para sabihin ang kailangan niyang sabihin. Aalis na ako. Biglang napatayo si Doña Victoria. Ano ang sinabi mo? Inilibot ni Miguel ang tingin sa mansyon sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay dumaraan sa mga painting, sa mga mamahaling muebles, sa mga mamahaling palamuti na minsan niyang inakalang hindi niya kayang mabuhay nang wala. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay parang isang hungkag na kabibe. Aalis na ako, ulit niya, dahan-dahan at malinaw. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Pero hindi ako maaaring manatili rito. Tumayo si Doña Victoria, ang kanyang karaniwang kalmadong tono ay nabasag. Nag-aasal kang isang hangal, Miguel. Talaga bang iniisip mong matatalikuran mo ang lahat? Kung hahakbang ka palabas ng pintong iyan, mawawala sa iyo ang iyong mana, mawawala ang lahat ng itinayo ko para sa iyo. Ngumiti si Miguel, ngunit hindi ito isang ngiti ng kaligayahan. Ito ang ngiti ng isang taong umabot na sa kanyang sukdulan. Tama ka. Kung aalis ako, mawawala sa akin ang lahat. Pero alam mo ba? Matagal ko nang nawala ang pinakamahalagang bagay. Kinuha niya ang kanyang Amerikana at lumabas ng mansyon. Sa pagkakataong ito, walang humabol sa kanya. Walang tumayo sa pinto para pigilan siya. Isang nag-iisang figura lamang ang lumayo mula sa marangyang mundong minsan niyang inakalang hindi niya kayang mabuhay ng wala. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Miguel na tunay siyang malaya. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatago sa mga bintana, pinupuno ang aking maluwag ngunit maaliwalas na tahanan ng init. Ang tunog ng tawanan ng aking mga anak, sina Leo at Lee, ay umaalingaw sa hangin, humahalo sa malambot na aroma ng bagong timplang kape. Nakaupo ako sa aking desk, ang mga daliri ay dumadaos-dos sa keyboard. Nirerepaso ang mga pinakabagong kontrata para sa munting biyaya, ang brand na itinayo ko mula sa wala. Malayo na ang narating ko para makarating dito ngayon. Mula sa isang naghihirap na solong ina na inabandona sa kanyang kahinaan, naging matagumpay akong negosyante, itinampok sa mga business magazine na nagdiriwang ng mga kababaihan at startup. Ang munting biyaya ay hindi na lang isang maliit na online store na nagbebenta ng mga damit pambata. Lumago na ito bilang isang pambansang kilalang brand na ang mga produkto ay nakadisplay sa malalaking retail chain sa buong Pilipinas. Nakapagbukas na rin ako ng 2 flagship store sa Maynila at Cebu, kung saan ang mga batang ina ay pumupunta para humanap ng magagandang disenyong damit para sa kanilang mga anak. Bawat araw, mas abala ako kaysa dati, ngunit hindi ko kailanman naramdamang pagod. Lahat ng mayroon ako ngayon ay itinayo ng sarili kong mga kamay. Walang nagbigay nito sa akin. Hindi ako umasa sa iba. At higit sa lahat, hindi ko na kailangan ang pagpapatunay ni Miguel. Ang araw na lumabas siya sa mansyon ng mga konsunji, iniwan ang karangyaang minsan niyang pinaghirapang protektahan, hindi ko man lang nalaman. Hanggang sa bandang huli na lang nang marinig kong isinuko na niya ang kanyang mana, pinutol ang ugnayan sa kanyang ina, at nagsimulang muli mula sa wala, nagtatrabaho bilang isang simpleng arkitekto sa isang maliit na kumpanya. Namumuhay ng simple. Ngunit wala na iyon sa akin. Hindi ko na siya iniisip ng may sama ng loob, ni hindi ko na pinapansin kung ano ang ginagawa niya o kung ano ang nararamdaman niya. Bahagi siya ng aking nakaraan, ngunit ang nakaraang iyon ay wala ng kapangyarihan sa akin. Nang hapong iyon, dinala ko ang aking mga anak sa parke. Tumakbo sila sa luntiang damuhan, ang kanilang tawanan ay pumupuno sa hangin. Nakaupo ako sa isang bangko, humihigop ng kape, ninanamnam ang kapayapaang pinaghirapan kong makamit. Isang babae ang umupo sa tabi ko, nag-aalok ng mainit na ngiti. Ikaw si Isabelle, di ba? Tanong niya, ang mga mata ay nagliliwanag sa pananabik. Ang founder ng Munting Biyaya. Tumango ako, umiti pabalik. Nako, ang laki kong tagahanga mo, bulalas niya. Matagal ko nang sinusubaybayan ang iyong paglalakbay. Ang kwento mo ay tunay na nakaka-inspire. Nagawa mo ang pinapangarap ng napakaraming kababaihan, ang bumangon mula sa sakit, muling buuin ang iyong buhay, at makamit ang hindi kapanipaniwalang tagumpay. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ko, ngunit isang init ang kumalat sa aking puso. Ginawa ko lang po ang kailangan kong gawin, sagot ko. Tumanggi akong hayaan ang aking mga pangyayari na tukuyin ang aking kinabukasan. Tumango ang babae, nakangiti. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nagbigay ka ng lakas sa napakaraming tao. Pinanood ko siyang papalayo, puno ng emosyon ang aking puso. Hindi ko kailanman naisip na ang aking kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Ngunit ngayon, napagtanto kong ang itinayo ko ay hindi lang tungkol sa pagbibigay para sa aking mga anak o pagkita ng pera. Naging simbolo ako ng katatagan, isang babaeng tumangging tukuyin ang kanyang nakaraan. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa sopa sa sala, ang aking 2 anak ay nakayakap sa akin. Kinukwentuhan ko sila ng pampatulog, hindi tungkol sa mga prinsipe o prinsesa, kundi tungkol sa isang babaeng tumayo, nagtagumpay sa mga pagsubok,
at lumikha ng sarili niyang kaligayahan. Naging masaya po ba siya, Mommy? Tanong ng aking maliit na anak na babae, si Ilie, ang kanyang bilugang mga mata ay nakatingin sa akin. Umiti ako, hinalikan siya sa noo. Anak, nilikha niya ang sarili niyang kaligayahan. Habang pinapatay ko ang mga ilaw at lumalabas ng silid, huminto ako sa may pintuan, pinagmamasdan ang aking mga anak na mahimbing na natutulog. Sila lang ang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng lalaki para kumumpleto sa akin. Hindi ko kailangan ng sinumang darating para iligtas ako. Iniligtas ko ang aking sarili. Ang aking buhay, ang aking kaligayahan, ang aking kinabukasan, lahat ay itinayo ng sarili kong mga kamay. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam kong tunay akong may kontrol sa aking tadhana. Ngunit ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aasikaso ng isang malaking order para sa munting biyaya, isang pamilyar na figura ang natanaw ko sa di kalayuan ng aking tindahan. Si Miguel. Ngunit iba na siya ngayon. Simple lang ang kanyang kasuotan, malayo sa dating kisig ng isang konsunji. May dala siyang isang maliit na supot ng papel, at tila nag-aalangan siyang lumapit. Nang magtama ang aming mga mata, isang tipid na ngiti ang ibinigay niya. Isang ngiting may bahid ng hiya at pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Matagal na panahon na rin mula noong huli kaming nagkita sa parke, at pagkatapos noon ay sa harap ng aking apartment. Ang balita tungkol sa pag-alis niya sa pamilya Konsunji ay nakarating sa akin sa pamamagitan ng mga usap-usapan sa industriya, ngunit hindi ko iyon pinagtuunan ng pansin. Ang mahalaga sa akin ay ang kapayapaan ng aking pamilya. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa pagkakataong ito, hindi ako umalis o nagsara ng pinto. Napanatili ko ang aking tindig, ang aking kumpiyansa. Isabelle, bati niya, ang boses ay mas mahinahon, mas payak, malayo sa dating mayabang na tono. Miguel, tugon ko, pinanatili ang propesyonal, ngunit hindi malamig na pakikitungo. Anong may paglilingkod ko sa iyo? May dala lang ako, sabi niya, bahagyang iniangat ang supot ng papel. Mga paborito mong ensaymada mula sa panaderya sa kanto malapit sa dati nating apartment. Naalala ko lang. At gusto ko lang kamustahin ka. Kayo. Nagulat ako sa simpleng gesture, sa pag-alala niya sa isang maliit na detalye mula sa aming nakaraan. May kung anong kurot sa puso ko, hindi na sakit, kundi isang banayad na alaala ng mga panahong mas simple pa ang lahat. Salamat, sabi ko, tinanggap ang supot. Hindi mo na kailangang mag-abala. Nagkaroon ng ilang sandali ng medyo alanganing katahimikan. Tumingin siya sa paligid ng aking tindahan, sa mga masasayang kulay ng mga damit, sa mga empleyadong abala, sa mga customer na pumapasok. Ang ganda ng nagawa mo rito, Isabelle, sabi niya, may bakas ng sinserong paghanga sa kanyang boses. Ipinagmamalaki kita. Ang layo na ng narating mo. Ang mga salitang iyon, mula sa kanya, ay may ibang bigat ngayon. Hindi na ito ang Miguel na kontrolado ng yaman at ng ina, kundi isang taong tila natagpuan ang ibang kahulugan ng buhay, isang taong nagpapakumbaba. Salamat, muli kong sabi. Pinaghirapan ko ito. Para sa mga anak ko. Alam ko, sabi niya, isang matapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sila, kamusta na sila? Sina Leo at Lee. Mabuti naman sila, sagot ko. Malalaki na. Makukulit. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa aking labi nang maalala ko ang aking kambal. Gusto ko lang sanang kung papayag ka makilala sila ng formal. Bilang ama nila. Kahit saglit lang. Walang pressure. Naiintindihan ko kung hindi pa pwede o kung ayaw mo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, ngunit mayroon ding paghahanda sa posibleng pagtanggi. Napaisip ako ng malalim. Si Leo at Lee ay lumalaki na. Nagsisimula na silang magtanong tungkol sa kanilang ama. Ilang beses ko nang sinubukang ipaliwanag sa paraang maiintindihan nila, ngunit iba pa rin ang makilala siya. Siguro ito na ang tamang panahon para sa kanila, para sa isang uri ng paghilom na hindi ko inaasahan. Para sa kanilang karapatan. Nasa eskwelahan sila ngayon, sabi ko. Pero pwede siguro sa Sabado. Sa parke, kung saan madalas kaming magpunta. Para mas komportable sila. Ipapaalam ko sa kanila. Lumiwanag ang mukha ni Miguel,
isang ngiting hindi ko na nakita sa kanya ng matagal na panahon, isang ngiting totoo, walang pagkukunwari. Talaga, Isabel? Salamat. Maraming salamat. Ibig sabihin nito napakalaki para sa akin. Tumango lang ako. Para sa mga bata, Miguel. Karapatan nilang makilala ka. At karapatan din nilang malaman na minsan, nagkakamali ang mga tao, pero pwede pa ring magbago. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng ilang pagkikita. Laging nasa pampublikong lugar, laging maikli at may kasama akong kaibigan o yaya noong una. Nakikita ko ang pananabik at kaunting kaba sa mga mata ni Miguel habang dahan-dahan niyang kinikilala sina Leo at Lia. Nakikita ko rin ang unti-unting pag-usbong ng isang kakaibang ugnayan sa pagitan nila, ang pagtatanong ng mga bata, ang mga simpleng laro, ang mga ngiti. Si Isabelle naman, nanatiling mapagmasid, ang puso niya ay hindi na kasing tigas ng dati, ngunit maingat pa rin, laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga anak. Hindi na bumalik ang dating pag-ibigan. Masyado ng maraming sakit, luha, at pagbabago ang naganap. Ngunit sa lugar nito, isang bagong uri ng pag-unawa, respeto, at marahil, isang forma ng pagkakaibigan para sa kapakanan ng mga bata ang nabuo. Natutunan ni Isabelle na hindi lahat ng pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalikan sa romantikong paraan. Minsan, ang pagpapatawad ay para sa sariling kapayapaan, para makalaya sa bigat ng nakaraan, at para mabigyan ng pagkakataon ang iba na itama ang kanilang mga pagkakamali, lalo na kung may mga batang nasasangkot. Si Doña Victoria. Nananatili siyang mayaman at makapangyarihan, ngunit nabalitaan kong madalas na siyang nag-iisa sa kanyang malaking mansyon. Ang pag-alis ni Miguel at ang pagpili nito ng simpleng buhay ay isang malaking dagok sa kanyang pride, isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Minsan, nakakasalubong ko siya sa mga social events, at ang dating matapobreng tingin ay napalitan na ng isang tinging maihalong pagtataka, at marahil, kaunting pagsisisi na hindi niya kailanman aaminin. Ang imunting biyaya ay patuloy na lumago, naging inspirasyon sa marami, nagbukas ng mga oportunidad para sa ibang mga ina. Si Isabelle ay nanatiling matatag, isang mapagmahal na ina, isang respetadong negosyante, at isang babaeng may buong kontrol sa kanyang tadhana. Hindi niya kailangan ng prinsipe para iligtas siya, dahil siya mismo ang reyna ng sarili niyang pinaghirapang kaharian. Ang kwento ni Isabelle ay hindi nagtapos sa isang tradisyonal na happily ever after na may kasamang romantikong pag-ibigan na muling nabuo. Nagtapos ito sa isang mas malalim at mas makatotohanang kaligayahan, ang kaligayahan na nagmumula sa pagtanggap sa sarili, sa pagpapatawad, sa iba at sa sarili, sa pagbuo ng isang pamilyang puno ng pagmamahal. Kahit hindi na ito ang orihinal na pangarap at sa pag-alam na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon mula sa bawat pagbagsak, dala ang mga aral ng nakaraan patungo sa isang mas maliwanag na bukas para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang mga huling sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha ni Isabelle, habang pinagmamasdan niya sina Leo at Lee na masayang naglalaro sa parke, kasama si Miguel na matyagang nakikipaghabulan. Isang maliit, payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang landas ay hindi naging madali, ngunit bawat hakbang, bawat luha, bawat pagbangon ay nagkakahalaga. Ang kanyang munting biyaya ay hindi lang ang kanyang negosyo, kundi ang buhay na kanyang itinayo, ang pamilyang kanyang inaruga, at ang kapayapaang kanyang natagpuan.